Totoo nga ba na nabibili ang pisong kalabaw ng 1,000 kung ito ay may kasama na mga sirang alahas? At yan po ang ating pag-aaralan sa video natin ito. Lamang ang may alam. Pagkilapis ng ginto'y eksperto po. Magandang panahon po sa inyo mga kaibigan ko. Dito po sa ating channel, More Than Treasures. Kumusta po kayong lahat? At nawa po ay nasa mabuti tayong kalalagayan. Lagi pong ligtas sa anumang sakit at karamdaman. Sa video po natin ito ay atin pong sasagutin, tatalakayin at pag-aaralan ang isang komento ng ating masugid na taga-subaybay. Shout out kay Eulalia Del Mundo. Ang sabi niya ganito, gandang hapon, may namimili dito, 1K lang. Kaso, kung daw kami may sira na alahas, natubog, isasama sa piso, yun para daw may 1K na kami. So, ang sabi daw po ng mamimili sa kanila, ito po yung pisong kalabaw kasi yung comment niya pong ito sa akin, ito po ay comment niya sa pisong kalabaw na tamad at ayaw magtrabaho, mag-arado. Ano po? Payat pa. Ito po ay comment niya sa pisong kalabaw. Ang sabi niya ay may dumaan daw po na namimili sa kanila ng pisong kalabaw, ngunit ang gusto daw po nung namimili ng piso ay bibilihin nila ito sa halagang 1,000 ang isa kung may kasamang alahas na tubog. At pag may kasama daw pong alahas na tubog, iyan daw po ay bibilihin nila ng 1,000. Alam niyo po ba, kaya ginawan ko to ng content, dahil ilang beses natin po ako naka-encounter ng mga tao na ganito. May dumaan na sa amin eh. Yung na-encounter ko naman po ay pisong 1972, yung Jose Rizal. Ang sabi sa akin, may namili na dito. Bibilhin daw ito ng 300 lang naman. Pero kung may kasamang kabiyak na hikaw. Ito naman, pisong kalabaw. Bibili ng 1,000 kung may kasamang putol-putol na tubog na alahas. Ang tanong ko naman ay ganito, bakit kailangang may kasama pang alahas ang piso o perang barya bago ito bilhin ng 1,000? Ano po ang ibig sabihin? Malaking question mark po yun. Dahil kung bibilhin mo talaga at ikaw ay isang tunay na legit na buyer, kung bibilhin mo ang 1 coins, yan po talaga ay bibilhin mo kahit walang kasamang alahas. Eh paano kung walang kasamang alahas at coins lang talaga ang ibebenta sa iyo? Bibilhin po ba nila? So hindi po yan nila bibilhin kasi malinaw na malinaw, hindi po coins ang kanilang pakay. Alahas lang. So bakit kailangan may alahas? Bakit kailangan may putol na hikaw o putol na alahas na tubog bago nila bilhin ang piso na kalabaw o 1972 or anumang coins? Kaya po sinasabi nila yan, bagong uso po yan eh. Bago-bago pa lang. Siguro mga 3 beses na ako nakaka-encounter. Kaya po nila sinasabi na kailangan may kasamang alahas dahil ang pakay po nila ay yung alahas. At para po ikaw ay magsumikap o talagang maghanap ka ng mga putol-putol na alahas. Pero sisiguraduhin ko sa inyo mga ka-More Than Treasures, mga kaibigan, mga idol na nanonood, kahit na po maglabas ka ng piso at may kasamang putol na alahas, kapag fake din po yung alahas mo, hindi po nila bibilhin yan. Dahil ang pakay po talaga nila ay makakuha ng ginto o mga alahas na balot ng makakapal na ginto. Dahil ang totoo po niyan, wala pong halaga na 1,000, 300, 100, ang mga coins na kalabaw at 1972 kapag talagang ibebenta mo sa bagsakan. So ang kanila pong pakay ay alahas lamang. Kaya po ang sabi niya ay gandang hapon, may namimili dito, 1K lang. Kaso, kung may alahas daw na putol. May kaso na naman kasi. Kaso, huwag ka na pong bumili, may kaso pala eh. Basta may kaso, huwag nyo na pong pansinin yan, may kaso pala. Kaya hindi po talaga sila bibili dahil may kaso. Lagi nyo pong pakatatandaan, nawa po ay matatak sa inyong isipan na kapag may dumaan sa inyo na namimili ng mga
barya o anumang klaseng pera. At kapag naglabas ka ng isang pera at sinabing bibilhin lamang sa iyo yan, kung may kasamang alahas, tapatin nyo na. Hindi po pera ang pakay nila. Alahas lang. Gusto niyo po bang masubukan? Ang gawin niyo po, maglabas po kayo ng coins. Pag sinabing kailangan ng putol na alahas, maglabas ka din po ng fake na alahas. Sisiguraduhin ko po sa inyo, hindi po yan bibilhin. Pero kung gusto niyo bilhin po yung coins, may technique din po yan. Sa kanila ko din nakuha. Pag may alam kang singsing mo o hikaw mo na sigurado mong gold, para masiguradong gold, yung naisang lamo na sa pawn shop, maglabas ka po ng isang pirasong pisong kalabaw. Samahan mo po ng singsing na ginto, yung naisasang lamo na o hikaw na naisasang lamo na. Subukan nyo lang, ngunit huwag nyo ibebenta sa halagang 1,000. Ano po? Subukan nyo. Paglabas, kunyari, isusubukan mo, samahan mo ng singsing o hikaw na ginto. Sisiguraduhin ko po sa inyo, bibilhin po yan ng 1,000 at kung mabigat pa at malaki yung iyong alahas na isasama at ginto nga, hindi lang po 1,000 bibilhin yan. Tapos, pag bibilhin na nila, tanggalin mo po yung ginto. Sisiguraduhin ko po sa iyo, sabihin mo, hindi ko ibebenta yung alahas, yan lang pera. Hindi po bibilhin yung coins. Dahil ang katotohanan, hindi po talaga nabibili ang mga pisong kalabaw at 1972 na piso sa ganyang presyo. Yan po ay nabibili lamang sa presyong binanggit ko at ako mismo ang bibili sa inyo, 4 kilo yan. Ano po? Ang sabi nga nung isang nag-comment, napakaraming 1972 na pera. Baka pumayin ka, sabi doon, baka mamulubi ka sa pagbili. So isa lang naman ang hamon ko, maglatag ka kahit ilang piraso o ilang kilo, basta ang usapan, 50 pesos ang 1 kilo, yun lang po ang kaya kong bilhin. Ano po? Ang sabi naman nila, magtatayo ka ba ng junk shop? Kasi per kilo ang iyong bili. Magtatayo ka ba ng junk shop? Yung mga comment na ganyan, wala pong kaalam-alam sa mga coins yan. Ano po? At napaghahalata ang mga vlogger na mga error coins at na mga 1972 coins. Yung ganyan mga comment, wala pong kaalam-alam sa coins yan. Dahil ang katotohanan, pag nagtanong kayo sa mga eksperto sa pamimili po ng mga barya, per kilo po yan sa bagsakan namin. Alanganin namang bilhin ko yan ng 100. Natural, bakit ako mamumulubi pag dinalhan mo ako? Di subukan nyo. Nadalhan ako ng marami yan. Basta yung usapang presyong 50 pesos, bibilhin ko po kada kilo. Dahil tutubo pa din po ako yan. Iyan po ang katotohanan yan. Gusto nyo, samahan ko pa kayo sa bagsakan ko. Pero doon sa nag-comment, yan lang po ang katotohanang presyo ng mga pisong 1972 at pisong kalabaw. So nawa po ay may natutunan kayo sa ating video na kapag may dumaan na namimili at nagsabing pag nilabasan mo ng coins ay kailangan may alas, huwag nyo na pong pansinin yan dahil yan po ay mga gumagawa lamang ng kwento. Alam nyo po ba yung ganyang mapagawa ng kwento? Yung kunyari may alahas? Opo, yan po ay kaibigan ng mga buyer ng error coins. Yan. So kapag iyan po ay ang kanyang diskarte ay kailangan muna may alahas bago mabili ang coins, magkaibigan po yan sila ni error coins buyer. So nawa po ay may natutunan kayo sa ating video at kung nagustuhan niyo po, pakisubscribe niyo po ang ating notification bell kung bago ka pa lang. Pakihit niyo po ang all para lagi po kayong update sa ating mga bagong videos at kung nagustuhan niyo nga, paki-like at share sa ating mga kaibigang mahilig po sa barya. At kung kayo ay may katanungan, comment po kayo sa ating comment section. Sa mabilis na usapan, meron po tayong More Than Treasures FB page. See you on my next video. God bless po. Lamang ang may alam. Pagkilapis ng ginto'y eksperto po. Kung sa mga tatak, ikabisado ko, alam ko ang peke at totoo. Ako ay isang asayan ng ginto. Alam ko ang tunay at totoo. Kung usapan ay alas lang, yan ay kaya nating patunayan. Ako ay alahero at
Alam ko ang tapak na to, walang maitatago sa usapan na ito, pagkat ang alahero'y eksperto sa ginto. Lamang ang may alam.